Hello, good morning sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong pag-uusapan, no, mga posts ng mga malalapit kay kay Idol. So, unahin muna natin ito si Sir Alex Pabella, si Boyong the Explorer. So, ano sasabihin ni Sir Alex Pabella? May nag-forward lang sa akin dito eh. So, play natin to. Uy, magandang hapon po sa inyong lahat. Una ay binabati ko at nagpapabati sa akin ang ating kaibigan si Alejandro Vlog. Ano eh, no? Talagang medallion yung suot niya eh, no? Parang nanalo sa Olympics. Oh, Alejandro Vlog, magandang hapon sa iyo. Shout out sa iyo. At siya nga pala mga kaibigan, may nag-chat sa akin. Sabi niya sa akin, Boss, maraming salamat sa iyo at kahit ako'y baser mo, ako'y tinulungan mo. Ay, Bullshit. Bullshit. Kahit ako'y basher mo. Talaga imi-mention kahit ako'y basher mo, ako'y tinulungan mo. Well, malay mo, totoo naman, di ba? Malay mo, totoo. Kaya lang, kung may record na ng kasinungalingan, may record na ba ng kasinungalingan to si Sir Alex Pabella? Sa bagay, no, yung sinabi niya, nabenta na daw yung van. Totoo ba yon yung E150 ni FLM? Tapos, next naman, ang nakabili yung Makagago Junior niya. Ewan ko sa kanila, di ba? Pero, to be honest, no, hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi niya. Pero, nabubulshitan lang ako. Na, ano Nabati ko sabi? at nagpapabati sa akin ang ating kaibigan si Alejandro Vlog. Oh, Alejandro Vlog, magandang hapon sa iyo. Shout out sa iyo. At siya nga pala mga kaibigan, may nag-chat sa akin. Sabi niya sa akin, Boss, maraming salamat. Hindi yung Alejandro Vlog yun, ha? Iba yon. May binabati siya Alejandro Vlog. Pero, may ano daw sa kanya, may nag-chat daw sa kanya. Vlog, magandang hapon sa iyo. Shout out sa iyo. At siya nga pala mga kaibigan, may nag-chat sa akin. Sabi niya sa akin, Boss, maraming salamat sa iyo at kahit ako'y baser mo, ako'y Kahit kailan ako, kung akong tatanungin, ha, never pa akong naka-encounter na na aamin na siya ay basher. Yung sasabihin kahit ako ay basher mo, pwede sabihin yan kahit kaaway kita or kahit tinitira kita. Ewan ko, di natin masabi. Mali mo totoo yung sinasabi niya. Pero, yung i-announce na kahit ako'y basher, ako'y tinulong. Ewan ko, bullshit. For me, bullshit, no? Ngayon, kung totoo man yun, edi okay lang. Wala namang problema. Sabi niya sa akin, Boss, maraming salamat sa iyo at kahit ako'y baser mo, ako'y tinulungan mo. Ay, samantalang itong dati kong sinusuportahan, Same tono ito nung mga unang parinig niya, yung dating sinusuportahan daw, hindi man lang daw siya tinulungan. May video siyang ganyan dati eh. Yung nireakan din natin dati. Same formula. Same formula na hindi katulad nung hindi man lang ako matulungan na sinagot ko na before yan na yung channel naman namin ay hindi charity. 'Di ba? Hindi siya charity. Yung sa inyo kasi mga content nyo tulong-tulong kayo eh. At may intindihan ng mga follower namin 'yan. Well, kung sumama ang loob naman ng follower at humingi ng tulong sa amin, hindi namin natulungan, di bahala siya. 'Di ba? Pero yung pupunta sa inyo, I mean, that's bullshit. ay samantalang itong dati kong sinusuportahan, hindi ko maintindihan kung ito ba'y manika, mascot, o pinulyong galing po sa Manika, mascot daw. ang impyerno. Ay, hindi ko na masasagot po yan kung saan mang galing, kung sino yung sinusuportahan mo na yan.
Ay alam mo po naman palang hindi tao at hindi nagpapakita, ay sumusuporta ka pa. Pag mga ganyan na hindi nagpapakita sa inyo, hindi nyo kilala kung sino, at ang gawa lang ay manira ng kapwa, ay mo na yung suportahan. Hindi, how do you define paninira ba? Kung wala namang binibigay na proof, eh talagang paninira 'yun, 'di ba? Out of nowhere. Well, may mga ano kasi ito ha, hindi naman porket nagsasabi ka ng totoo ay hindi ka na naninira. 'Di ba? 'Yun ang lilinawin ko kasi may nag-comment sa akin yata dati, no? Siguro last week ba? Isa sa mga videos ko, sabi niya ganun, ang protection daw para hindi ka daw masabing naninira ay magsabi daw ng totoo. Well, hindi naman porkit nagsasabi ka ng totoo ay hindi ka na naninira. For example, ganito, no? May mga bagay kasi na kahit totoo ang sabihin mo, naninira ka na nun. Yung parang wala namang purpose yung sasabihin mo kundi ipahiya lang yung ano. Yung for example, no? Si Juan, no? Sasabihin mo, nakita ko si Juan. Bumili yan ng ano ng gamot sa singit niya dahil may galis ang singit niyan. Although na totoo. Let's say totoo, no? Na nakita mo naman talaga siya na may galis sa singit. Ano ang purpose mo? Bakit kailangan isabi mo sa mga tao? Ang purpose mo para ipahiya lang siya. Yun, pwedeng paninira din yun. Or halimbawa, no? Nakita ko yan, binugbog yan ng asawa niya eh. Pinukpok nga ng kaldero yan eh. Although na totoo, no? Halimbawa, dumaan ka doon sa bahay na silip mo, na totoong nangyari yon. Anong purpose mo? Bakit kailangan ikalat mo yung mga ganung bagay? 'Di ba? Pwedeng paninira din yon. Pero sometimes, no, yung sasabihin mo, mag-spread ka ng awareness sa tao, yung sasabihin mo yung totoo, pag involved na, may interest na yung publiko. No? For example, nag-aalok ako ng investment scheme sa inyo. Oy, mag-invest kayo sa kumpanya ko. Yung 10,000 nyo, next month, 20,000 na. Nag-i-invite ako dito. Ay, may mga past na pala ako na loko dahil doon sa ginagawa kong yun. Pwede kayo magsabi sa akin, oy, isa ako sa nag-invest dyan kay Bongo last month. Wala naman ako na pala, tinakbo yung pera ko. 'Di ba? Kaya mag-iingat kayo diyan. Kukunin lang niyan ang pera nyo. Yun, partially pwedeng nag-spread ka na awareness sa tao doon na wala nang mabiktima eh. 'Di ba? Or halimbawa, ganito, no? Meron ako naranasan sa ghost hunting community. Nanliligaw siya na matanda. Nanliligaw siya na matanda. Wala na, nag-retire na tong ghost hunter na tong, nag-usap na rin kaming dalawa eh. Nagliligaw siya ng matanda, tapos yung matanda, kinwartahan niya ng pera. 'Di ba, nakita mo yung pattern? Tapos, nung nagsumbong sa akin yung matanda, inobserbahan ko muna. Then, sa susunod, may matanda uli ganun pattern uli. Ilang matanda na yung nagsusumbong sa akin. Now, nung binulgar ko yung isa, sabi niya ganun, wag mong yan, personal na buhay ko na yan eh. Totoo nga naman. Pag isa lang ang nag-away kayo lang dalawa, wala akong pakialam doon. Personal yung buhay yun eh. Pero kung ang dami mo nang nilolokong matanda na sobrang dami, ano na yun? Interest na ng publiko yun dahil baka mamaya may ligawan ka na naman uli matanda na kwartahan mo na naman uli. 'Di ba? Yung dami ng nabiktima mo na yun, ano na yun? Pwede nang sa publiko yun. I-warning sa publiko at nagsalita din naman sa publiko yung biniktima mo. So okay lang. 'Di ba? Marami kasing sa akin hindi ako law expert ha, pero sa prinsipyo ko, madami kasing mga bagay na hindi talaga depensa ang pagsabi ng totoo. Na pwedeng maging paninira din. Pero
katulad nung kay FLM, no? I'm so sure, yung sinasabi ni Sir Alex Padilla na to regarding ito sa best friend, na totoo naman. I mean, ilang OFW na nagreklamo kasi. Ngayon, dun sa mga OFW na nagreklamo na yon, hanapin natin ang katotohanan doon at napoprove naman, although na hindi nga naman dumadaan sa korte. Andyan na naman yung andyan na naman yung depensa na bakit nahatulan na ba eka ng korte. Yan ang kadalasan depensa katulad ni Sir nung umakyat ako kahapon sa live ni ay hindi, kay Earvlog yata yon. Akala ko kay sa live ni Ma'am Yama. Kay Earvlog nung isang gabi, 'di ba? Umakyat ako doon. Ang sabi sa akin ni Sir Denzabol, tama ba yung name? Sorry baka nagkamali ako. Sabi niya gano'n, para sa akin kung hindi pa naman nahahatulan, sometimes doon tayo nagkakaroon ng problema doon sa issue na hindi pa naman nahahatulan. Oo nga naman, totoo. Pero, ang tanong ko naman, willing ka bang isugal yung tiwala mo sa isang tao na sobrang dami ng kaso? At yung nagkaso sa kanya, pa-iba-ibang tao, pa-iba-iba pang lugar. Abay, kahit hindi pa napapatunayan lahat yun, the fact na yun ay pumasok lahat sa piskal. Dapat medyo ka na nun medyo kabahan ka na nun na yung taong pinagkakatiwalaan mo, ganon. Sabihin mo pang na-dismiss yun, makikita mo yung dahilan bakit na-dismiss, dahil hindi na nag-pursue yung biktima, hindi dahil na-acquit dahil hindi na nag-pursue yung biktima. 'Di ba? Magkaiba kasi ang acquittal sa dismissed. Para sa akin kasi ang acquittal, dumaan siya sa tamang, yung katulad doon sa anti-alias, dumaan siya sa tamang proseso. Na-acquit siya kasi nga hindi na sumagot yung yung kalaban, hindi na nag-file ng memorandum. 'Di ba? Pero kung titingnan mo yung flow ng kaso, na guilty siya nung una I mean, 'di ba? Dapat naiintindihan niyo yung mga ganung bagay. Hindi kasi tayo robot na kailangan hintayin mo pa yung decision na hindi pa naman nahatulan yan. Hanggat di pa nahatulan yan, bigay mo na ako ng bigay ng pera. Wala kayong pakialam sa akin. Di pa naman nahatulan Di ba? Well, pagpapasya nyo pa rin yun. 'Di ba? Pero ang goal na lang namin, kayong mga ayaw makinig, go ahead, wag kayo makinig. Kalayaan nyo naman yun Pero ang goal namin, para sa mga fresh na taong papasok dito sa community na to, at least kahit papaano, mapanood man kami, magbago man lang ang isip nila. Tulong na yon. 'Di ba? Para sa kanila. I mean, may isang tao lang diyan, ay ganun ba? Sayang. Papadalan ko sana ng pera, ganyan pala yan. Kaluluwa na yun na naligtas namin. 'Di ba ngayon, kayong parati go ahead. 'Di ba? Wala nang magagawa sa inyo Well, pwede no? After, ganito rin kasi nangyari sa mga kalaban namin noong 2020. After mga 3 years or 4 years, nare-realize nila na talagang mali yung sinuportahan nila. It takes time. Pero doon sa mga bagong papasok pa lang sa community na to, pag napanood nila yung balitaktakan, makikita naman nila doon kung sino yung nag-iimbento sa hindi Kung sino yung naninira sa hindi. Kung sino yung nagbayad ng i-interviewin na magpanggap ng OG Sacred. 'Di ba, Alex Padilla? Kaysa sa nag-i-interview na talagang totoo yung ini-interview. Hindi ba paninira yun? Yung mag-imbento ka ng screenshot na ipapapatay ka? Hindi ba pag-iimbento yun na mag-i-interview ka ng tao na ginawan mo ng script? Ang basihan mo yung nakamaskara. Ano ba? Kapag nakamaskara naman kasi yung sinasabi naman, pwede naman i-double check yung kung totoo yun o hindi Diba? Hindi ito, tandaan nyo, hindi basihan ang muka. No? Hindi siya basihan. Idol mo nga, nakikita mo ka, ang daming ang daming sablay na sinabi Diba?
Anytime, minimum 5 kasinungalingan yan ang kaya ko sabihin dito. Nakakompile lahat yan. 'Di ba? Ano na yan, gas-gas na yung dahilan na hindi nagpapakita ng muka, hindi bullshit. Ay sumusuporta ka pa. Pag mga ganyan na hindi nagpapakita sa inyo at hindi nyo kilala kung sino at ang gawa lang ay manira ng kapwa, eh huwag na nyo suportahan. Go ahead! Ang suportahan nyo, yung nagpapakita ng muka. Walang problema sa akin yun. At the end of the day naman, alam nyo naman ang kahihinatnan eh. Dahil nanggaling na kayo sa amin, sabi niya, no, dating supporter namin daw yon, alam mo na kahihinatnan mo, go ahead, sumuporta ka. Ako na yung, ako na yung nagsasabi mismo sa'yo. Yan paano ninyo? Kasi kayo, pinagkakakitahan lang ng mga lukulukong page na yan, vlogger na yan. Kami, pinagkakakitaan namin. Sure. Aba, wala naman kaming kinukuha dyan. Maliban kung nag-live kami, may nagpapalipad, hindi naman kami araw-araw nagla-live. 'Di ba? Sino ba yung araw-araw mag-live? Meron man kaming kunin dyan sa mga nanonood sa amin, yung oras lang nila na manood. 'Di ba? Facebook na yan. Ganoon din yung mga nasa YouTube na yan na walang ginawa araw-araw kundi content ng content ang kanilang kapatao at pagkakitaan. Ikaw nga din, kinukontent mo din ngayon yung mga nakamaskara na yan eh. yung nag-message sa'yo na yan, di ba? Kinukontent mo din. Ikaw pwede, kami hindi. That's bullshit. At pasensya na po kayo. God bless sa atin. Kundi polish pa nung istorya. Anyway, next. Sino itong susunod? Si Casper. Ano rin nga natin to? Ito yung yung parang nagpapahiwatig siya na na parang aalis. Min, Yin Min, Li Min. Sabi ko na, shoutout Casper, magpapa-interview ka na ba? Shout out, Casper, magpa-interview ka na ba? Malabo yan. Mawala man ako kay boss, mag-finish contract man ako kay boss, Finish contract. Bullshit. hindi tayo magpapa-interview. Hindi man ako makikipagpustahan, pero nafe-feel ko, magpapa-interview ka balang araw. Nafe-feel ko. Taga nyo sa bato. Maaring hindi ngayon, pwede next year, or halimbawa sa susunod na 2 taon na limot na yung boss mo, yung wala na kayong mapuntahan, taga nyo sa bato. Hindi ko lang alam kung kailan, pero mangyayari yan. Sa mga style ni Casper na ganito, Mahirap kasi yung ganun. Naging amo mo, naging nakasama mo sa buhay, sa araw-araw ng pagtatrabaho mo, mahirap yun para sa akin. yung idol mo, hindi nahirapan yung araw-araw na tumutulong sa kanya nung nakakulong siya eh. Diba? Hindi niya nakilala agad. Pero feeling ko may nami-mention na siya ng finish contract na pinagsasabi niya eh. Kasi feeling ko nafe-feel niya na parang part-time na lang siya, 'di ba? Sometimes hindi naman kasi importante yung role niya. Ang importante kasi kay Tito Norman ngayon, driver talaga. Tsaka tandaan mo, threat ka doon. Kasi ikaw, nagkakaroon ka na ng following sa Facebook. 'Di ba? Ang idol mo kasi, hindi magkakaroon ng audience yan hanggat di siya nagmumura, hanggat di siya nagyayabang, hanggat hindi siya nang aaway ng kaaway niya. Ikaw, nagkakaroon ka ng audience yung pakanta-kanta mo, 'di ba? Yung pagdamit-damit mo ng babae. Kahit papaano nagkaka-audience ka dun eh. Yun ang hindi kaya ng idol mo. Ang idol mo kasi, hindi magkaka-content yan kung hindi magyayabang, kung hindi maglalabas ng pera.
ikaw kaya mo mag-content kahit wala kang pera. Maniwala ka sa akin. Yun ngang yung mga follower mo nga, inaagaw na niyan eh. 'Di ba? Anong tawag sa mga follower nito? May tawag sa follower niyan eh. Inaagaw na. Then next. Si Tita Marbs, dami din nagpasa sa akin nito eh. So guys, hindi naman lingid sa kaalaman ninyong lahat. Nagkaroon po tayo ng interview dito kay Bungo TV at saka kay Makmak. And grabe, hindi ako kinaya ng dalawang to guys. Hindi nila ako kinaya. Hindi nila kinaya si Oy, Ashley. Pero, sa part ko, I don't know kay Boss Makmak Pablo, ngayon ko palang panonoorin yung interview niya. Ako, to be honest, hindi ko talaga siya kinaya. Ako na yung nagsasabi. Hindi ko talaga kinaya. Every time na may tatanungin ako, right niya hindi sumagot. 'Di ba? Every time na kahit siya yung magbabasa, ayaw niya. Totoo naman yun, 'di ba? Hindi ko talaga siya kinaya. at the end of the interview, ang conclusion ng dalawang to, pareho lang. Dahil hindi nila kinaya si Tita Marbs o si Ate Marbs ninyo, no? Ang defense mechanism ng dalawang to. Bobo pa rin si Ate Marbs. Hindi Ako medyo nagbago na. Naintindihan ko kasi na ayaw mo lang talaga makinig. 'Di ba? Hindi naman ako, pinaliwanag ko naman 'yon, yung pagsabi ng bobo ay expression lamang. Actually, hindi ka naman nasa ibang bansa ka ba, 'di ba, tita? Hindi ka naman makakapunta diyan kung bobo ka eh. Ano lang talaga, sometimes mas pinipili mo na lang talagang maging bulag. Kasi nga, pag nakakita ka na, kalaban mo na dun yung sarili mo eh. Yung mga nilaban mo. Ayaw mo kasing makarinig nung ganun. Yun kasi yung observation ko nung nag-usap tayong dalawa. Kaya mo nire-reject. Ayaw mo nang makalaban yung sarili mo. 'Di ba? Hindi naman bobo yung yung tingin ko na sa'yo. Okay naman na. Naiintindihan ko na. Kasi nung una, hindi ko kasi naintindihan. Kaya nga tinanong kita eh. Ano ba yun? Totoo ba talaga yon? Or mamaya content mo lang? Sarcasm mo lang ba na sinasabi mong ex mo si Tito Norman? 'Di ba? Hindi nga ako makapaniwala na kung totoo eh. Sabi mo ka mo, totoo. Di syempre, i-accept ko na yon na talagang ganon, 'di ba? Ano ba naman i-expect ninyo, Bungo TV at saka Makmak? Andidiyan ako sa program ninyo para magbagong isip ko dahil sa mga facts na kunyari papakita ninyo sa akin. Ganon. Hindi kunyari yun, Tita Marbs naman. Hindi siya kunyari. Totoo yun. Sabi mo nga facts eh. Meron bang facts na kunyari? Facts nga, di ba? Paano naging kunyari yun? Hindi siya kunyari. Yung facts ninyo yan eh. Siyempre, No! Yung facts namin, yun? General truth yun. Hindi lang sa amin totoo yun, kundi sa'yo pag nabasa mo din. Sabi namin, kapag may sinabi ang korte na ganito, meron talagang sinabi, hindi lang sa side namin, kasama ka doon. 'Di ba? Hindi siya yung ang iniisip mo ba para lang sa amin 'yon? Para lang sa amin 'yon pangalan nga ng boyfriend mo 'yun. Anong gagawin namin dun sa na 'yon, dun sa desisyon na 'yon? Kami ba yung dinesisyonan nun? Hindi, boyfriend mo yung dinesisyonan nun eh. opposing side kayo. Ako nandito ako kay FLM. Siyempre, yung paninindigan ko, yung stance ko, talagang paninindigan ko yan talaga kahit sa anong mangyari, diba? Yun na ang problema eh. Ito kung ikaw ay sa panig ni Tito Norman kasi talaga, iisipin mo yung nakakabuti dyan eh. Diba? For example, may anak ka na, Tita Marbs, diba? Halimbawa, yung anak mo, babae ba anak mo? Or lalaki man, halimbawa, yung anak mong lalaki, nakikipagsuntukan, kahit na siya yung mali.
'Di ba? Dahil mahal mo yung anak mong lalaki or yung anak mong babae kung nakikipagsabunutan man siya at nakikita mo siya yung mali. 'Di ba? Pagsasabihan mo pa rin 'yun eh. Hindi mo kakampihan yung anak mo dahil alam mong lalo 'yon kung kakampihan mo yung katarantaduhan ng anak mo. 'Di ba? Ganun ang tunay na pagmamahal kasi. Yung ano kasi, yung ginagawa mo, gawain kasi ito ng kulto follower. 'Di ba? It's okay na sometimes no, yung kasamahan mo may makita kang mali. Wala namang problema dun eh. Natural sa tao pero yung hindi naman nagkulang sa every time na may sinasabi ka na bibigyan naman ng patunay, bakit hindi mo tanggapin? 'Di ba? Kahit nga hindi na namin hinihiling na magbago ang isip mo, makinig ka lang eh. Kasi yung pagbabago ng isip, nasa sa iyo yan eh. Isip mo kasi yan eh. 'Di ba? Isip mo yan eh. Pag narinig mo man lang, ay ganun ba? Ngayon, ang kalaban mo na kasi noon, yung sarili mo na. Pinagtatanggol ko to, ganito pala yung pinagtatanggol ko. Ano, itutuloy ko pa ba? Na kung tinuloy mo pa rin, di bahala ka. Kaaway mo na yung sarili mo nun, di ba? Oh, pero guys, alam nyo sa totoo lang, malaki yung pagkakaiba ng interview ko kay Bungo TV at saka kay Makmak TV. Kasi kay Makmak TV, guys, grabe, napakaseryoso. Hindi ko alam ha, pero yung mga subscribers, yung mga followers ni Makmak, mga toxic sila. Ang kay Bungo TV naman medyo hati-hati eh, pero majority pa rin, 70% pa rin talaga is binabash nila si Tita Marbs. So dito muna tayo guys kay Bungo TV. May tension. Oo, malaki ang tension. Malaki talaga. Hindi kasi mawawala yon kasi magkaiba tayo ng side eh. Siyempre lalo na pag may narinig ako na sa pangdinig ko ay mali, may ganun talagang mangyayaring sitwasyon. Kahit na kontrolin mo. Kasi sometimes ang napapansin ko nilalabanan na natin kasi yung katotohanan eh. Na hindi naman talaga pwede yun. Ang tension. Inaamin ko yan. Pero itong si Bungo TV guys, marunong din siya. Pag alam niya kasi na medyo nandun na kami sa kainitan na tumataas yung boses niya pag sinasabi kong ops, nababa si Bungo TV. Ang kay Makmak naman talaga yung parang consistent lang. Pero talaga dun nararamdaman ko yung pagiging toxic no ng interview na yon na hindi ko na uulitin yun kahit kailan. Kasi Hindi kasi si Boss Makmak Pablo kasi ang style niyan, yung consistency kasi maganda din 'yon. Ako kasi ang piniprevent ang kahinaan ko kasi pagdating na halimbawa may kaharap kasi akong kaaway, kahinaan ko kasing kontrolin yung damdamin ko eh. Tapos alam ko pa na mali yung sinasabi ng kausap ko. Yun ang number 1 na kahinaan ko talaga sa lahat. Pero at least kahit papaano nababago ko na yun eh. Mas maganda yung kay Boss Mac. Alam mo ba, nung time na magkaaway kaming dalawa ni Boss Makmak Pablo, busit na busit ako dyan. Kasi ang galing ng composure talaga niyan. Yan sila, pagdating sa mga anuhan, di ba dati pro FLM si Boss Makmak Pablo, din yan. Kahit nga si Takero, gigil na gigil dyan eh. Hindi, napupunta na sa personalan yung si Boss Makmak Pablo, chill lang. Tapos yung kanyang hindi siya nagbabago ng di ba? Ewan ko, panoorin ko mamaya, no? Pero at the end of the day kasi, yung sinasabi mong, yung katotohanan kasi, no? Yung facts na meron kami, hindi lang sa amin yun, Tita Marbs. Sa ating lahat yun. Kasi, unang-una, yung mga binabasa naman namin ay unang-una, ang nagsabi naman doon ay yung yung boyfriend mo naman na nagsabi noon. Hindi naman kami. Hindi naman namin inimbento yon. Di ba? At yung mga involved doon sa mga sinabi namin, yung boyfriend mo talaga. Hindi naman out of nowhere yun na pinagtahi-tahi namin yung istorya para maging masama yung yung boyfriend mo eh. Kaya nga, di ba, pagka magpe-present ako ng evidence sa'yo, gusto ko ikaw ang magbasa. O gusto ko ikaw ang makakita. Kasi kapag narrative ko yung mapapakinggan mo, malamang bias talaga ako kasi antay ako eh. 'Di ba? Pero
kung marirealize mo, kung hinayaan mo sana ako mag-play ng video, idol mo mismo kasi yung nagsasalita, yung boyfriend mo kasi mismo nagsasalita dun eh. At hindi mo maitatanggi yun. Diba? Anyway, kung ganyan yung trip mo, wala naman ako talagang magagawa. Ang purpose ng pag-uusap natin, just in case lang na na merong bago sa community na to, no? Nagkaroon ng interest kay nandiyan naman na sa internet yung record niyan eh. Papanoorin na lang nila kung saan sila magde-decide na kung sino susuportahan. Yun lang naman. Anyway, mga kababayan ko, 30 minutes na, magandang umaga sa inyong lahat. Bye-bye!